In 3, 2, 1. Yo, Lanceta nga pala at welcome back sa bagong episode ng Isa ba? At alam nyo na yan guys, na pag magkasama kami ng aking kaibigan na si Big WWYG ay meron na namang masasaliksik, mahihimay, masusuyod, matitiris at higit sa lahat, ma-appreciate na MC. Ayan na nga po guys. Isa na naman to sa tingin kong magandang laban pare. Kasi madalas, ngayon usap-usapan na parang madaling basagin ng left field. At the same time, na-appreciate na ngayon ng left field pare. Like MCs like Saint Luke, MR Industria. Balikan natin yung panahon na hindi pa masyadong appreciated ang left field. And isa sa madalas mamak ng panahon na yan. Ito Apex versus Sayad pare. Familiar ka dito? Napanood mo na siya? Napanood ko na yan, sigurado. Hindi sigurado. Ha? Napanood sigurado. Okay. Ano lang siya, sa ngayon kasi pare miss na ng tao si Apex at ilang buwan na rin siyang ina-expect pare na magpapakita sa liga. Then hindi siya wala pa rin hanggang ngayon. Ayos okay pala to. Anong masasabi mo sa style ni Apex para sa'yo? Ayaw na nila ako pagsalita eh. kaya pala hindi na nagsasalita yung tropa. Kasalanan nyo yun guys, na nahimik na yung ropa ko. Hindi, para sa'yo lang man. Bilang para sa fan perspective. Magaling si Apex kasi kumbaga pwede kang maging comedian. As comedian. Yes. Pero siya kasi both sa pinaka skill set niya yung comedian. Ginawa niya, tinaas niya yung standard ng pagiging komedyante. Oo, kumbaga kasi nandun pa rin sa kanya yung skills tapos yung tamang bilang ng multis, ritmo, rap skills, tsaka yung yung stage presence niya na bigla siya kanya galing yung biglang nagiging aggressive. Biglang nagiging chill, biglang nagiging aggressive. So, ano ako sa'yo dyan? Sangayon ako sa'yo dyan. Maragdag ko lang din man. Si Apex, kung papansin nyo, isa sa may pinakamatalinong humor ng comedy. Yes. Kung maalala mo yung pag tumaas ako, pag umakit ako pataas ng IQ mo, ng pride mo, tas tumalon ako pababa ng IQ mo. Kumbaga, bali-bali yung buto. matalinong pamamaraan ng pangungutya. Kumbaga na nakakatawa. Tsaka para sa akin si Apex, halong joke ng 90s at 80s at yung modern Gen Z, millennial na jokes yung kanya. So, lahat ng timeline or era na abot yung niya. And, speaking of, pare, si Apex madalas lumalaban to kahit sa mga imposibleng battle. Yung parang ganun. Iaharap siya sa ganito, iaharap siya sa joke. Tsaka lagi siyang iaharap siya sa aggressive, dahil na Aklas. Pinalo niya si Aklas. Tsaka lagi siyang preparado man. Parang sa flip top, meron bang hindi siya preparado? Wala ko siya. Parang wala di ba? Parang pinaka talaga nakita lang natin na niya is yung kay M-Side. Hindi, flip top nga. Sorry naman, pare. PSP not counted, pare. Hindi naman sa ganun, pero kumbaga, alam mo yun, may mga dahilan yung mga tulad mo. Sinabi mo, throw out mo lang yun. So, yun. So, pare, panoorin natin yung mga classic ni Apex dahil nga miss na siya ng mga tao. And at the same time, kalaban niya dito yung isa sa favorite ng Isa Rappers na si Sayad. At spoiler alert, pare, panalo si Apex dyan. So, isa buhay yan. Ito ata yung run niya kay yung natalo siya kay Mot. Okay. Tama, 2017. 2017 si Mot. Check lang natin kung papalag pa ba yung style ni Apex sa era ngayon, kung mabibilib pa ba tayo, or titignan din natin kung
na-appreciate na ba yung style ni Sayad nung panahon na yun? Ano pare? Start na natin? Game. Let's go. Para makadalawang... Bago pa magalit ang ang mga gods. Itong urado, 2 minuto dapat. Nanalo ng coin to si Apex. Pinili niya mauna si Sayad. Una palat, Sayad. Pakinggan natin, Sony. Sobrang galing nito sa jokes. Marami na siyang napasaya. O higit na doon. Samantalang ako, pag nagjo-joke, ako lang natatawa, pilit pa yun. Kung magaling lang sana ako magpatawa, papasok ako ng artifice. Yun ang aking mithi. At nasa uprising ka malamang kung naging lyrical ka lang, kaso hindi! Ang ganda ng pabitin niya no? Pwede niya naman sabihin na payaso ka, kaya ka na sa artifice. At, legit ako, kaya ako na sa uprising. Pero ang ganda ng pabitin niya na, ano ba tawag sa style niya na? Basta parang yung misdirection. Parang puri, pero nagiging lait. Ako magpatawa, papasok ako ng artifice. Yun ang aking mithi. At nasa uprising ka malamang kung naging lyrical ka lang, kaso hindi! Kaya hindi ba ako para makabante sa katunggali na ganitong klase kung mananatiling madilim, hasik-lagim, alang-alang sa balanse kung dahil dito madadali, Hindi naman ako ganito kahapit. Bakit ko naman nasa larangan mas pabor ang kapalaran sa mga rapper na yagit? Oo! Kaya nung linahit ko sa pagkamahirap sa Ipok, sobrang kwela, yung tawa ko nagpatong-patong. Nang lahit sa pagkamahirap, tong batang Valenzuela na lumaki sa barong-barong. Ganda nun. Mayaman ka ba na mula sa hirap? Yung mga naiwan sa pagkamahirap, pwede mo nang habang kutyain. Kung ano pa man ang iyong sagot, alam mo sa sarili mo, hindot na nagmula ka nga sa hirap at mahirap ka pa rin. Tangina, hindi binigyan ng chance na magbago si Apex, pare. Grabe, no? Parang dito lang ako nakaramdam kay Sayad ng parang less laro. Pumupunto siya dito. Dati ibibigyan niya pa ng palabok. Yung palabok na maganda man. Pero dito, more on straight to the point siya. Parang hindi siya nagsasayang ng Siguro in-accommodate niya rin na baka, at saka baka Apex tapos tournament. Kumbaga kailangan suntok-suntok. Kumbaga nag-experiment din siguro siya sa panahon. Kasi baka tingin niya nga, mababaw yung style ng Apex and kailangan niya, kailangan paresan. Dahil dito madadali, Hindi naman ako ganito kahapit. So, may mga nalagpasan tayo, tignan natin. Baka. Naging lyrical ka lang, kaso hindi! Kaya hindi ba ako para makabante sa katunggali na ganitong klase kung mananatiling madilim, hasik-lagim, alang-alang sa balanse kung dahil dito madadali, Hindi naman ako ganito kahapit. Ang gusto niya sabihin na ganito, gagawin ko pa rin yung style ko kahit na alam kong pwedeng madali ng komedyante yung ko. Wala siyang, parang hindi ako magpapakababaw alang-alang sa balanse. Hindi naman ako ganun kaya kapit. Bakit ko naman nasa larangan mas pabor ang kapalaran sa mga rapper na yagit? Tangina. Ganda Takilang yun. Bakit ako bababa sa level mo kung alam ko naman na tong larangang to mas pabor sa mga kagaya mong yagit? Tangina. Oo! Kaya nung linahit ko sa pagkamahirap sa Ipok, sobrang kwela, yung tawa ko nagpatong-patong. Nang lahit sa pagkamahirap, tong batang Valenzuela na lumaki sa barong-barong. Pag mayaman ka ba na mula sa hirap, yung mga naiwan sa pagkamahirap, pwede mo nang habang kutyain. Kung ano pa man ang iyong sagot, alam mo sa sarili mo, hindot na nagmula ka nga sa hirap at mahirap ka pa rin. Pero di halata kasi mag-arang bihis, mukha na malinis. Kung nagtataka kayo, si Makatang Hibang ganun kabait kapag lumaan niyang damit, ito taga-salo. Napapaligiran ka ng mga mabuting tao pero bakit napaka-desperado pa rin ang mga galawan mo sa buhay? Ang malungkot na parte ng kwento, meron kang tunay na kaibigan pero yung tunay mong kaibigan, walang kaibigan na tunay! Tang-inang ganda nun! Tang-ina. Pinaglumaan yung damit, ikaw lang yung taga-salo. Tapos yung parang desperado na galawan mo sa buhay. Napapaligiran
Napapaligiran ka ng mga mabuting tao, pero bakit napaka-desperado pa rin ang mga galawan mo sa buhay? Ang ganda nun, napapaligiran ko ng mabubuting tao. Pero bakit napaka-desperado pa rin ang galawan mo sa buhay? Ang pinakamalungkot na storya, may kaibigan ka na tunay, pero yung tunay mong kaibigan, walang kaibigan na tunay. Lakas nun, tangina. Ang malungkot na parte ng kwento, meron kang tunay na kaibigan, pero yung tunay mong kaibigan, walang kaibigan na tunay! Tangina! May mga tunay kang kaibigan na, pero yung kaibigan mo walang tunay na kaibigan. Ibig sabihin, yun na nga yun. Peke siya, man. Tangina, or kung sino man nakapaligid kay Abra that time. Yun yung sasabihin ko sana eh. Na hindi lang yun patungkol kay Apex, patungkol sa circle din nila. Oo, na parang kinagamit. Kasi kung walang kaibigan na kung walang kaibigan na tunay, yung kaibigan mong tunay, hindi lang naman sila dalawang magkaibigan. Tsaka feeling ko ito na yung mga yung time na open yung na-stop yung Artifice. Hindi ako pag-gusto. Yung basta yung kay Joseph Amara, parang gano'n. Grabe no. Ang ganda. Shake. Paano first priority rap career kahit wala namang ganon sa ilusyon ay naging preso? Handa siya laging bumiyak ng samahan basta malapagan ang tamang presyo. Kilala niyo si Mata, tropang tikit na si Mata, yung sugar daddy ng pinanatan niyang modelo. Basta makaani ng palakpakan kahit may masasagasaan siyang kaibigan ay hindi siya pumipreno. Tangina, ang ganda ng pagkalatag ni Sayad dun, no? Mula dun sa bagong sirkulo mo. Si Mata si Shea. Oo. Mula doon sa bagong sirkulo mo. Hanggang sa pinanggalingan mong tao na sinagasaan mo. Na dati mong kaibigan. Gano'n yung handa kang bumiyak ng ng samahan basta malapagan ng tamang presyo. Kilala nyo si Mata? Si Mata, yung sugar daddy nung binanatan yung modelo. Oo nga, tinira bigla kasi na di ba? Ni Apex si Anby Mateo sa laban, alam ko. So, bali, yung buong umpisa niya hanggang ngayon, hanggang sa point na yan. Tungkol pa rin sa pagiging... Inano niya na, in-illustrate niya na kung anong klase ng tao, rapper si Apex. Na parang, yun nga, desperado, parang ganun yung sinasabi niya na parang, rap career, illusion, wala namang ganun. Grabe. Ganda ng niya dito. Taas nooy ang gitna bata, tapos pagiging peke na makata sa kanyang peke, pagka-peke sa iba ay binabaling. Hindi naman ako para masurpresa pagkat pira may delikadesa sa mga rapper na nagpapaka-rapper para merong maisaing. Kung tulog ko pang sabok, sa'yo pang jeepney na patok, arangkada, bumibenta, basta sumisiksag, bumabanking. At usapang lirikalan, hindi ka leon na pangwaratan, isa ang leon na pang sirko, sumisirko, tumatambling. Putang ina. Internals. Dalawang set ng internals tapos multi. Wordplay. Tangina, isa pa. Ganda ng niya dito, rhythm ni Sayad, no? Para siyang fluid yung rhythm niya dito. Zoning, no? Para siyang kanta. Para siyang ganun. Pero nadaanan niya lahat, pati yung kanta. May kanta na ata sa Apex na arangkada niya. Oo, tsaka peke. Rapper, para may naman ako paros pagiging peke na makata sa kanyang galing, saba. Taas nooy ang gitna bata, tapos pagiging peke na makata sa kanyang peke, pagka-peke sa iba ay binabaling. Hindi naman ako para masurpresa pagkat pira may delikadesa sa mga rapper na nagpapaka-rapper para merong maisaing. Kung tunog ko pang sabok, sa'yo pang jeepney na patok, arangkada, bumibenta, basta sumisiksag, bumabanking. At usapang lirikalan, hindi ka leon na pangwaratan, isa ang leon na pang sirko, sumisirko, tumatambling. Ang ina. Kaya ewan ko kung bakit tumapat. Hindi ka, yun ang usapang sapok, ikaw ay cheap yung pang apok, pang A, yun yung A side ng internal niya, tapos B side niya yun, bumabangking. At usapang lirikalan, hindi ka leon na pangwaratan, isa ang leon na pang sirko, sumisirko, tumatambling. Ang ganda. Kaya Tsaka yung yung pinaka-pinapunto niya dun, yung exaggeration ng bagay na mga rapper na nagpapaka-rapper para may saing. Tapos leon na pang sirko, sumisirko, tumatambling. Ibig sabihin yung parang, alam mo sa madaling salita, ganap na ganap pa. Yung parang laro na nilalaro mo pa. Yun yung pinaka laro na nilalaro mo pa. Baga rapper, nagpapaka-rapper.
Diba? Panggap ka kaya. Sabi ko nga kay Fernando. Isang leon na pang sirko, sumisirko, tumatambling. Galing. Tsaka peke. Sa kanta mong peke, yung pagiging peke sa iba, binabaling. Wala ka namang pinag-iba sa mga rapper na nagpapaka-rapper. Para lang meron maisain. Sumisiksag, bumabangking, at usapang lirikalan, hindi ka leon na pangwaratan, isang leon na pang sirko, sumisirko, tumatambling. Tsaka yung rap exhibition niya parang yun nga, jeep, na sumisirko ka pa, sumisigsag, bumabangking, ang shit, galing. Kaya ewan ko kung bakit tumapat sa akin itong pipitsugin na ampon. Yung pangalan mo, pangalan lang at mananatili na lang doon. Ngayong taon, kalimutan mo na yung ambisyon mo na maging kampiyon pagkat nilalatag ko bagyo para sa mga kontento sa ampon. Grabe talaga siya. Sakto pa sa sayad na may kulang. Ilalatag ko bagyo sa mga kontento na sa ampon. Tangina, papaulanan ba? Sasalantain pa. Tsaka parang kung okay na kayo sa sapat na, kumanda kayo sa sobra. Mismo. Anong masasabi mo sa round ni Isaiah doon? Warming up pa, hindi pa tsaka yun yung napansin natin na hindi yun yung side talaga. Kumbaga to parang side na nag-adjust. Pero hindi, kasi pa rin, kumbaga hindi ganun kalalim tong niya. Kaya nga, pero parang niya nga na siguro dahil tournament tapos pwedeng mag-two-liner si Apex ng mga joke. So kailangan kung magkakabilangan ng suntok. Siyempre, kung usapang malalim ako na yun, parang sa kanya, usapang joke siya na yun. Pero kumbaga, kung magkakabilangan ng suntok, magkakaroon ng rap skills, diba? Baka hindi mapuntusan yung lalim niya. Okay. Makikita natin na hindi may adjustments yung side na kilala natin. Sige. Gets naman. Pasok naman siya sa akin. So round 1 agad ni Apex. Tignan natin kung ganun pa rin ba yung Para sa mga kontento sa ampon! Yo! Manalo, matalo, Cavaliers to, syempre all in. Pero ayoko magpatalo kasi yung mananalo may libreng halik kay Angel Oxin. Alam ko yung time na nanood sila Moy Palaboy, sila Angel Oxin. Galing. Alam niya, observational freestyle. Mananalo may libreng halik kay Angel Oxin. Sa sistema ng bracketing, wala akong masabi. Si Sayad lang, kulang pa yan. Tingnan nyo, kulang-kulang pa nga eh. Kaming dalawa pinagharap. Tangina, ano nangyari? Sayad ako, mortal mo kaaway. Ako si Suabe. Ang galing. Ang galing niya si Suabe, Kasi yung sumasayad at saka Suabe. Tangina. At saka, meron bang Suabe na character talaga? Or Mr. Suabe, gano'n? Ang galing. Di, tsaka yun yan, sasabi mo, sumasabi, kumbaga. Yan, sayad yung niyan eh. Parang galing. Ano nangyari? Sayad ako, mortal mo kaaway. Ako si Suabe. Grabe! Hardcore daw siya. Pero ang paboritong kanta, All My Life. Tapos ang sound trip sa gabi, Paul Van Dyke. Hampasin kaya kita ng 4x5, ha? Ako yung barriad na Joker type. Mahilig ka magbato. Poltergeist, ang paborito niya kulay. Color white, ang paborito niya salita. Overnight, isa kang WWW wannabe Walter White na nalobat, nakatulog, sumemplang sa motorbike, mali yung braso, talsik yung Jordan 5, basag pa yung water pipe. Grabe yung exhibition ng multi, no? Ito lang yung mahirap sa kalaban eh. Parang paborito natin si Sayed, pero dito pa lang sumusuntok siya ng entertaining. Kumbaga, biruin mo, ma-download ka agad, ma-convert ka agad siya sa audience. Kahit ako nung unang beses ko napanood yan, di ko pa kilala si Walter White. Di ko pa napapanood yung Breaking Bad. Pero alam mo na kagad kasi wannabe Walter White. Na sumemplang, natutulog at sumemplang sa motorbike. Talsik yung Jordan 5, basag pa yung water pipe. Yun isang
ano yun, no? Tsaka, tulad ng, itong pinakamalapit kay Looney talaga sa pagdating sa, multi-connecting points. Yung parang hindi nalalayo yung multi niya sa sinasabi niya. Kasi, yun nga, baliktad natin na may mga nagmumulti na na hindi naman... Sa rhyme nakafocus. Sa rhyme lang nakafocus, pero yung pagdating sa meaning, napakalayo. Relativity. Relativity. So, siya, kung titignan mo, nagsimula siya sa mahilig siya magbato. Yung poltergeist, di ba, yung nananakot na multi, yung may kakayahan na magbato ng mga gamit. So, bato, tapos paborito niyang kulay, color white. Paborito niyang salita, overnight. Walter White. Ang ina, nanalobat, sumemplang motorbike. Tapos, alam ko, yung year, last year kasi niyan, 2016 na, yung lumaban si Sayad kay Pistolero, yung may siya. Yun yung tinutukoy niya. Yung na-semplang si Sayad. Galing, tangina. Wala, malakas ka na talaga si Apex man sa to. Walter White, ang paborito niya salita, overnight, isa kang WWW wannabe Walter White na nalobat, nakatulog, sumemplang sa motorbike, mali yung braso, talsik yung Jordan 5, basag pa yung water pipe. Motor pa more, ayos yan, kakaganyan, muntikang ma-righteous one. Tingnan nyo, nagsisimula pa lang ako, kabado na. Galing no? Ayos yan. Tsaka yung kakaganon kakamotor, muntikan ka ma-righteous one. Ganda naman Hayop. Motor pa more, ayos yan, kakaganyan, muntikang ma-righteous one. Tingnan nyo, nagsisimula pa lang ako, kabado na to. Pag kinatok ka ng tukhang, hindi mo maririnig kasi yung bahay nyo gawa sa bato. Nag-e-enjoy ka ba o hindi? Pag ako nang-enjoy, matindi. Ikaw si Jun Sabaytong, pag nakasimangot, empoy, pag nakangiti. Musta, empoy? Musta, empoy? Ang boring ng laban nyo ni Omar Baliw, a.k.a. Moy Moy Palaboy. Basta... Pasaktan niya pala sila. Oo. Galing, no? Baka siya nag-imbita. Pero alam ko, hip-hop, talaga sila. Kasi dati pa. Nung nagkaroon ng pugot ulo ata yun sa bahay. Sumali sila. Andun sila eh. Parang hip-hop rin sila talaga yung supporter. Nag-e-enjoy ka ba o hindi? Pag ako nang-enjoy, matindi. Ikaw si Jun Sabaytong, pag nakasimangot, empoy, pag nakangiti. Musta, empoy? Musta, empoy? Ang boring ng laban niyo ni Omar Baliw, a.k.a. Moy Moy Palaboy. Mas nakakalibang pang panoorin yung mga unggoy sa punong kahoy. Di ko kasi masikmura dahil ko pa lumunok na kiamoy. Supot ka pa, boy, kaya wag ka masyadong pamoso. Alam mo kung gaano ka kabobo, nag-choke na nga yung kalaban mo ng 2 beses, nakakuha pa ng 2 boto. At oo, sa kanya bumibili ng bato si Jobert. Wala nag-iimbita sa'yo sa concert. Pag si Sayad ang lumalaban, yung expectation ng mga tao, lowered. Paano? Tanginang galing. Pagsisayad, expectation ng tao, lowered. Parang sa lowrider, tangina nyo. Sigurado na sa sayad, tangina. Expectation. Ganda no? Tangina. Simple lang. Naagigil tuloy si Apex. Nasasanay itong mga abusado, kinukonsinti mo kasi, Enigma. Si Sayad nag-joke na naman, nakakabuiset na balita, kaya sa susunod, Arik, huwag mo na isiksek yung mga mahina, huwag mo na ipilit kasi malina, di porket special child to si Sayad na may special treatment na sa liga. Grabe. Tsaka meron na talaga siyang ganun, no? Parang naalala ko nga, meron si Apex, meron na talaga siya yung kakasapin niya si Arik. Trabaho lang, hindi naman talaga hindi ko lang din alam. Siyempre, wala naman ako alam sa mga personal na relasyon. Feeling ko kahit kay Apex, lang din. Hindi rin naman ganun ka-personal yung sinabi. Show lang din talaga na parang... Pero hindi natin alam kasi galing din siya sa naluto daw siya sa anong tawag doon? Sa barracks. Natalo daw siya kay kay Goryo, gano'n. Hindi ko na rin siya pwede natin i-review yun, next review. Pero hindi ko na rin siya masilip as ganun. As performance, na lang, parang observation na si Apex,
conversational din talaga siya. Oo. Ganda ng sequencing niya, pre. Mismo. Tsaka ang pinakamaganda kay Apex na talaga nag-stand out, yung bigay todo siya kapag nag-i-spit. Nakita mo, maririnig mo siyang humigop ng humigop ng hangin, nakala mo. Stage presence, yung body language niya. Oo, talagang... Kaya, kumbaga pag, di ba, kumbaga, yung sa mga simpleng magigets mo agad kung ano gusto niyang... Magaling siya yung body, yung gesture niya. All over performance. Palayaw mo, pari, di ba? Hoy, ba? Nakita mo yung alam mo na paano niya banggiti. Tinan mo paano. Highlights emphasis. Ang palayaw mo, pari, di ba? Hoy, pari, kung babanat ka na malalim, gusto ko malaman. Pero kung boring na nga, wala pang kwenta, pari, manukso ka na lang. Nabali si Omar Baliw kasi tinanggalan mo ng W. Feeling mo, Diyos ka na niyan? Pues, pari, bibigyan kita ngayon ng L para pumutok ka naman. Tsaka nagamit niya style ni Sayad, di ba? Tatanggalan ko yung si Omar Baliw, sinabi niya yun. First round ni Sayad si Omar Baliw, okay. Sa buhay din pala. Sumali rin si Omar Baliw. Sa buhay. Ano pa siya nun? Ano tag dun? Wala pa siyang bigote. So, binalik ni Sayad ni Apex ng maganda, no? Nabali si Omar Baliw dahil tinanggal mo yung W. Tailing mo, Diyos ka na yan. Pues barid, bibigyan kita ng L para pumutok ka naman. Hindi siya random Sa surface level, nabali siya dahil kinuha niya yung W. Pero ibig sabihin win. Tapos lose. Yung L, hindi lang basta baril Ano naman to, pare ko? Di ba? Kaya nga, yung sa surface level at saka hindi rin naman yung masabas makukuha ng iba. Kala lang nila baril. Ay, para kasi pumutok. Pero W tsaka L, sobrang... Ang ganda nga ng pagkakasalansan ni Apex. May isapak din kasi Apex. Pues pari, bibigyan kita ngayon ng L para pumutok ka naman. Joker na pumapalagbasag yung mga bully. Malayo-layo na yung narating ko, parang yung pirata na si Luffy sa tinagal-tagal. Bumenta. Masa ang aking suki, ikaw, sayad ka ng sayad, hindi ka naman pumutok, para kang basa na watusi. May sayad ka lang, wala ka pre. Ako malakas ang katok, parang natatae. Tapos may tao sa banyo na walang pake kasi nagbabate. Yun yung sinasabi kong malakas na may extended metaphor, pare. Tsaka yun nga. Tuloy-tuloy yung sequence, man. Kumbaga, gusto niyo lang sabihin, malakas yung katok niya, tapos sa lakas ng katok ko, parang alam mo yun, natatae. Tapos malakas yung katok ko, may tao sa loob. Malaking resemblance nga. Sunod-sunod, pak. Tsaka ibang klase siya ng paglalatag ng humor. May malaking resemblance niya kay Lunin. Tulad ng sa sobrang ba matagal ako, parang matanda ang Arabo may sakit. Para lang sabihin na mabaho yung kalaban, di ba? Ang galing At saka sobrang exage nun, di ba? May side ka lang, wala ka pre. Ako malakas ang katok, parang natatae. Tapos may tao sa loob na walang pake kasi nagbabate. Tangina, trinipple down, men. Hanggang nag-rhyme, rhyme exhibit siya. Tsaka flow. Tangina, baliw. Pumutok, para kang basa na watusi. May sayad ka lang, wala ka pre. Ako malakas ang katok, parang natatae. Tapos may tao sa banyo na walang pake kasi nagbabate. Ang ganda pa ng rhyme. Malakas talaga yung katok mo pre. Gigil. Tangina mo, bilisan mo pre. Nagsasabaw na. Nagsasabaw na. Matatalo na ako sa digmaan. Matatalo mo ako sa battle pero hindi sa digmaan. Bakit ko ito tatalunin? Madali lang maintindihan. Yung may mga schizophrenia nga nilang pasok ko, kaya anong silbi niya na. At para sa mga bobong fans mo na madalas kang pinagbibigyan, nagpapanggap lang to na may sayad si Juan Tamad pinanindigan. Inang galing ni Apex, man. Isa pa yun sa skills ni Apex. Isa siya sa may pinakabayag na banggit ng mga pangalan talaga palagi. Saka nakalaban niya kasi sa map to ba? Nung tinalo niya yung schizophrenia. Tsaka yun nga, yung na parang
kung mapapansin mo siya, isa siya sa dati pa na nagbabanggit ng wala naman talaga. Pwedeng may kinalaman, pero para banggitin mo na... Biglaan, yun nga yung kay ano Mateo. Oo, tulad na sinabi nga ni Said. Makaunang akata. Mga ganun. Hindi naman sa kanya mapaglaro siya eh. Ano siya tol? Yung Joker na pang-horror. Parang ganun. Di ba? Apex, tangina. Nakakamiss nga si Apex man mapanood sa bahay. Tsaka para ma-diffuse yung style ni Sayed. Tsaka men yung ano niya eh, titignan mo, yung laro niya ganun din eh. Ang pinagkaiba lang flavorful yung kanya. Pero yung pagdating sa pagiging witty, kapag hinahambing niya yung mga bagay-bagay, putang galing mag-isip. Hindi lang siya basta yung ano. Kaya ano yung malakas yung katok, hindi mo... May narinig na akong wordplay about sa katok, ano eh. Parang ano, madalas may katok, parang... Ano tawag dun? Telenovela. Ano tawag dun? May katawag yan. May call center agent. Kaya... Pero ito, ang ganito eh. Tsaka isa si Apex man sa... Kung hindi siya yung pinaka... Isa siya sa pinaka... Pulido. Hindi, halimaw yung stage presence. Makikita mo talagang kinakapos siya sa hangin. Kasi kapag pinanggigila ka niya sa mukha, tapos pag nag-joke naman siya, para kanyang tinatratado talaga na... Di ba yung... Alam mo yun, battle rap talaga. Pinoy battle rap. Tingin mo maganda kayo maglabang kami talaga ni Apex? Para sa akin maganda yun. Kumbaga, yun yung parang yung sinasabi nila na the match you never know you needed. Parang gano'n. Diba? Kasi, kumbaga... Kasi nag-uusap na kami ni Apex about yun. Yun. So, semi-review ko na to kay Apex kung matuloy kami. Titignan lang namin kung saan nabiniyaan, anong lugar ba. Pero, gigil na rin ako. Nakagigil eh, kasi kalaban niya rin si Sayed na isang hero. At nakikita ko na kaya niyang baklasin si Sayed kahit na... Yun nga, kumbaga kung dun mo masusukat, dun mo mapapaliwanag ng battle rap ay performance pa rin. Kasi may mga, tulad na pag-usapan natin, merong mga napakabigat ng daladalang sulat. Pero hindi nila kung hindi ganun nila ma-i-deliver. Kung ikukumpara mo sa ganito kay Apex na hindi, kumbaga maraming laro. Pero hindi katulad dun sa mga sulat na malalim masyado. Katulad na kay Sayad. Pero kung paano niya i-deliver sa'yo, kumbaga door to door, tapos pipicturean ka pa. Diba? Parang ganun siya mag-deliver. Door to door yun. Yung cash on delivery diba? Ba yung payment, di ba? Inang galing na marireceive mo agad. Pagkabayad mo ng ticket, hindi sa replay mo magigets. Aray ko. So round 1 man malinaw para sa akin. Parang ang layo ng pagitan. Kumbaga magaganda yung punto ni Sayad, pero ibang playground to eh. Parang naka-attack mode kagad si Apex at the same time nag-ano siya exhibition. Ano sabi ni Balakid? Mabigat yung dala mo. Iba ang aking timbangan na... Tangina. Mabenta ka. Iba ang aking tindahan. Tangina shit. So round 1, Apex, no? Round 2 tayo, pare. Palabiro ka nga talaga. Saan ka ba naglalagi? Kung akala mo madadaan mo ako sa biro, doon ka nagkamali. Total mo ang ikaw yung tumatawa na lang kapag nasasawi. Parang sarap buratin ang mukha mo, tapos ako na rin magtatahi. Minalas lang. Yung about sa ano, no? Kung ikaw na yung mukhang tumatawa. Kapag nasasawi. Sarap buratin ang mukha mo, tapos ako na magtatahi. Basta may pambawi, no? Grabe. Ngayon tumawa-tawa ka, di ba? Parang kasi abang sarap warakin. Di ba? Matawa kang mapunit yung ano mo. Sarap waratin ang mukha mo. Tapos ako na rin magtatahi. Joker! Galing eh. Tingnan natin kung nabanggit. Yung mismong kwento yung Joker eh. Di ba? Palabiro ka nga talaga. Saan ka ba naglalagi? Kung akala mo madadaan mo ako sa biro, doon ka nagkamali. Total mo ang ikaw yung tumatawa na lang kapag nasasawi. Parang sarap buratin ang mukha mo, tapos ako na rin magtatahi. Minalas lang. Natapat sa tagabahan at tong batang babanatin. Dapat bang lumaban ka? Sige, laban pa at lalo ka lamang sasamain.
Laban lalo ka lamang sasamain, di mo lang kaya sikmurain. Sarap mo sikmuraan, sawa ka na sa pagkabatuan, pasensya na, walang ayawan. Pagamat ako isang daan, palabas ay dyan ka lamang sa loob. At baka dumami pa yung lain itong anak ng puta na baog. Total magaling ng pagaling, edi ayaang malamog. Nagpupumiling weapon export kasi Mark Logan katunog. Mark din pa nangalan niya, di ba? Apex. Mark Logan. Hindi ako pamilya doon sa weapon. Hindi ba si Logan yung si Wolverine? Tayo makapag-search yan. Oo eh. Search natin, pare. Wala namang masama eh. Ano? Weapon ano? Weapon X. Wolverine nga. Talaga. Tangina kasi si Said, ang tanda na eh. Yung reference mga... Nagpupumiling weapon export kasi Mark Logan katunog. Pero ang ganda. Ba't kaya ano no? Pang-asar nila yan. May isa pang ano. Kilala ko si Mark Logan, men. Na yung parang ano, kung kilala mo si Magenggeng, para siyang gano'n, yung nagkikwento na nakarem, tapos makulit yung boss. Parang gano'n. Ano, entertaining yung pagre-report siya. Oo. Parang siyang gano'n. Meron ba naging point sa career ni Mark Logan na parang naging rapper siya or ano? Kasi, hindi kasi tiga mo parang dati pang inaano eh. Tiga mo kay Looney. Lahat ng yan, ginaya mo lang. Kanino? Kay Mark Logan. Di ba bakit? Dahil nagpo-flow si Mark Logan, tapos, ano, nakarime. Nakarime kasi siya magaling. Siguro ganun. Balita. Pero ba't kaya pang-asar nila kay Abrian at saka kay Apex lagi, no? Mark Logan, katunog. Siguro nga may point sa karir ni Mark Logan na talaga naging rapper siya. Possible din. Oo, pwede rin. Kasi yan eh. Search natin. Lagi siya nag-rap. Ano mo masama eh. Mark Logan, rapper. Wala. Tangina, iba yung lumabas eh. ABS ba yan? Ito. Rapper. Wala eh. Wala siyang ganun eh. Baka doon nga dahil siya nag-rap. Yan lang yun. Tingnan mo naman ito. Ay, paano ba yun? Sa mga Ay, chika. si Kuya. Parang gano'n eh. Ayun nga ata yun man. Feeling ko. Pero hindi pa rin natin ano. Pero ganda. Tandaan nyo, isa sa pinakamalupit na komedyante at director, hip-hop, Michael V, di ba? Oo, baka nga eh. Di ba? Tsaka kung sakaling ganda lang din ang pagkalatag niya, no? Pinipiling weapon X. Itong si Mark. Kasi si Mark, ito nagpapangulit na weapon X po. Kasi si Mark Logan, katunog. Okay. Logan, no? Si Wolverine. Okay. E di ayaang malamog, nagpupumiling weapon export kasi Mark Logan katunog. Lumalabas pa rin komedya pag ikay nagpapakaparako. Mapanglait ng jowa to, di ba yun yung sinabi mong eksakto? Yan din ba yung dati mong libangan na ginawa mo ng trabaho? Lumabas pagkamaldita, nagpahuli ka sa akto, pero... Ang ganda nun ah. Tunog! Lumalabas pa rin komedya pag ikay nagpapakaparako. Mapanglait ng jowa to, di ba yun yung sinabi mong eksakto? Yan din ba yung dati mong libangan na ginawa mo ng trabaho? Lumabas pagkamaldita, nagpahuli ka sa akto, pero... Kinalamares niya rin yung Kraken, nastang Titan tong hipster. Pwes karap mo si Ultraman, original na Titan shifter. At wag natin sa edad, sa kalidad, di ba nagmatter? Sa okat-okat, kalamulat, ako sa Regal Shocker. Kaya kung magumulatin ka sa kulog, yung okat-okat, ano yun eh? Palabas. Palabas ba? Search mo nga. Alam ko palabas siya. Connected sa hip-hop din yun eh, hindi ako nagkakamali. Takot ako, di ba? Okat-okat. Regal. Ay no, parang hindi ba kanta yun? Tinan mo okat-okat. Hindi, okat-okat muna. Ay, no. Ito nga, Regal Shocker. Oo nga, ano nga siya? Okat-okat, para siyang... Oo nga, naalala ko para siyang ano pare. Magandang gabi bayan, parang gano'n. O parang ano... ba yun? May nakakatakot dati. Palagi. So, magkaiba ang okat-okat. Tsaka takot ako. Parang? Cherry Pie Pikachu, hindi na ako na to. Okat-okat nga lang. Okat-okat.
Kailangan ma-breakdown ng tao mo. Akat-akat. Regal Shocker. Diba, Okay, parang pinaglalaban. Tapos si Ultraman, Titan Shifter. Okay. Lumalaki. Legit na lumalaki. Galing no? Diba? Inang ganda ng pagka... Kumbaga gets natin yung punto, pero yung bakit niya ginagamit. Pangan na ginawa mo ng trabaho, lumabas pagkamaldita, nagpahuli ka sa akto, pero kinalamares niya yung krake. Lumabas pagkamaldita, nagpahuli ka sa akto. Ganda no? Yung pagtira niya kay Tapos galing kay Mark Logan pa, di ba? Mapanlait ng jowa. Yan ba yung dati mong trabaho? Di, tsaka daw, lumalabas pa rin pag komedya. Pagka nagpapakabara ako. Bakla siya di ba, Mark Logan? Or parang... Di ko sure. Hindi, parang siya. Yung malambot kasi. Yung boses niya, yung parang parang Karen. Ganun siya mag-report, parang Karen. Man, ang ganda ng mula kay Mark Logan. Tapos biglang lumalabas pagiging komedyante. Karen yung term dun sa ibang bansa, di ba? Ng dito, ng... Yung masyadong... Marites. Galing. Parang siyang boyabunda. Tapos, yan na ba pili mo dati mong trabaho, lumabas pagkamaldita, nagpahuli. Si Mark Logan meron siya na huli sa akto. Huli sa akto si Kuya, parang gano'n, di ba? Tingnan nga natin. Huli sa akto. Alam ko meron siya mahilig niya sabihin yun Play ka dyan ng boses niya, yung na to. Ng isang report niya lang. Hindi, meron yan pagkagano'n. Wala ba? Alam mo, meron ganun Baka ganun? Laging ganun lagi kasi may... Ang bagsakan niya kasi parang Marites nga. Bito is funniest. Parang ganun. Pumiling weapon export kasi Mark Logan katunog! Lumalabas pa rin komedya pag ikay nagpapakaparako, mapanglait ng jowa to, di ba yun yung sinabi mong Parang hindi siya di ba? Hindi siya parang di ka siniseryoso. Parang ganun. Feeling weapon export kasi Mark Logan katunog! Lumalabas pa rin komedya pag ikay nagpapakaparako. Kasi nga, Wolverine, yung gusto niya i-portray. Weapon X na si Wolverine. Tapos, Mark Logan. Ang tinutukoy ko si Logan na Wolverine. Pero, lumalabas pa rin komedya kapag Jowa to, di ba yun yung sinabi mong eksakto? Yan din ba yung dati mong libangan na ginawa mo ng trabaho? Lumabas pagkamaldita, nagpahuli ka sa akto, pero... Kinalamares niya yung krakenas ng Titan tong hipster. Pwes karap mo si Ultraman, original na Titan Shifter. Agwat natin sa edad, sa kalidad, di ba nagmatter sa okat-okat, kalamulak. Ako sa Regal Shocker, kaya magugulakin ka sa... Galing. So, na yan. Yung parang hambing. Bukod sa paghahambing ng effectivity ng palabas na hinahambing kumpara. Mas ako. Mas makalidad yung akin. Tsaka yung classic. Oo nga, ang ganda. Kasi yung sa edad daw nila Galing! Di ba nagmatter sa okat-okat ka ng Titan Shifter? Agwat natin sa edad, sa kalidad, di ba nagmatter sa okat-okat ka namulak? Ako sa Regal Shocker, kaya magugulakin ka sa kulog. Tangina, ganda kung ikaw namulat sa okat-okat ka namulat. Ako sa Regal Shocker, tangina. Okay. Yung yung surface. Okat-okat. Takot ako. Regal Shocker. Tapos kung magugulatin ka, galing. Inakala ko wala lang Si Ultraman, original na Titan Shifter. Agwat natin sa edad, sa kalidad, di ba nagmatter sa okat-okat ka namulak? Ako sa Regal Shocker, kaya kung magugulatin ka sa kulog, kumukulog pag ako'y nagugulat, magsalita ka pa na buhok, yung kulot na utak mo mauunat. Alamat ka ba ng barataong selda tatakalan at patawad? Kung sa palagay mo yung usay mo, hindi na matatawaran. Paano nung sinamba mo yung araw, yun ay galaw ng napilitan. Kapuna-puna sa music video na ayaw niyang mainitan. Nakakap, naka-shades, natatakot ka ba baka mapulag ka? Inahari mo yung araw pero umiilag ka sa sinag niya. Ganon ka ka-sport. Kaya ewan ko. Ganda, no? Anong nun?
Merong ganung, hindi ko alam kung ni-reference niya, nagkaparehas lang sila kung di ako nagkakamali, si Bob Marley ba yun? Yung, you said you love rain, but you... nagpa-umbrella ka. You look for umbrella when it rains. Or you look for cover when it rains. Tapos, you said you love sun, but you wear shades. But when you wear shades. Okay, ganda. Diba? Parang yung irony. Oo. Nagagamit niya dito iba't ibang klaseng figures of speech. Mm-hmm. Siguro dito siya feeling ko experiment. At patawad! Kung sa paulat, alamat ka ba ng barataong selda tatakalan? At patawad! Kung sa palagay mo bago yan, no? Patawad. Mm-hmm. Kung akala mo yung husay mo, hindi matatawaran. Binasic nga lang eh. Diba? Parang yung proximity ng laro, sobrang lang. Yung husay mo, hindi na matatawaran. Paano nung sinamba mo yung araw, yun ay galaw ng napilitan. Napuna-puna sa music video na ayaw niyang mainitan. Nakakap, naka-shades, natatakot ka ba baka mabulag ka? Inahari mo yung araw pero umiilag ka sa sinag niya. Ganon ka kasupot. Ganon ka kasupot. Ewan ko kung bakit ganyan ka umasta. Kaya binaparubal ka ng todo nila mga bagong salta. Tanginalin. Pwede nga. Kung napag-ano na. Kaya sa sistema ng toy, wag ka. Kaya binaparubal. Day 0 yan sa Apex, di ba? Tama ba? Oo. Day 1. Day 0 yan. Ganon. Second event, freestyle sila ni Harlem. Di sila magkakilala. Pinag-freestyle sila ni Enigma na laban. Second sight yun, alam ko. Kakasupot. Kaya nagsimula sa taong preso, tatakalan. Kaya pa siya. So, tungkol sa preso. Bakit ganyan ka umasta? Kaya binaparubal ka ng todo nila mga bagong salta. Taong selda ka pala. Taong selda tatakalan. Kaya pasensya kung hindi matatawaran. Kaya hindi ko malaman kung bakit ganyan ka umasta. Hindi na ako magtaka kung ba't binobarubal ka kahit ng mga bagong salta. Tangina kasi. Dapat yung mga bagong salta yung binabarubal. Tangina. Malaya sa sistema ng tosta. Kaya binaparubal ka ng todo nila mga bagong salta at ang makalaya sa sistema ng to'y huwag mo nang hangarin. Kasi nauna nga lang sa akin, pero nandyan ka pa rin. Hindi ko pa rin. Ngayon ko lang nag-gets tong mga to, men, ha? Ako kasi pag body pagsisahid, di ko pinapanood, eh. Parang putang inang ganda. Sa sistema, huwag mo nang hangarin kasi nauna ka na nga sa akin pero nandiyan ka pa rin. Tangina tungkol sa kulungan pa rin. Tungkol sa kulungan no? Yung reference na tungkol sa narating na rin sa kultura na to. Galing, tangina. Lakas nitong second round, men. Lakas. Pero nakaka-distract din na walang nagre-reacting kasi. Pero gets naman kasi medyo malalim talaga. Hindi talaga. Ikaw nga, minado ka ngayon mo na gets. Oo, ngayon lang mo na ng... kasi parang ang hirap ngayon, walang nandiyan ka ba nun? And wala. Oo, napanood mo na ng replay, tapos ngayon napanood mo ng review. Ngayon pa lang. Di ba? Ang dami niyang na overhead lines, putang ina. Mas malakas to ng bahagya. Hindi, mas malakas talaga yung... Huwag mong makakalimutan na pag sa pinapanood natin sa mga comments. Maraming salamat sa mga comments. Sa mga comments, meron pa rin lumalabas na reference. Oo, mga guys, i-comment nyo lang kung sa round 1 may napalampas kami kasi pinilit naman namin. Nakita nyo naman, lumalabas ng fucking mga Google. So ako, para sa akin, mas malakas tong second Isayad at mas makabuluhan yung sinasabi niya para sa akin. Kahit na mas direct to the point yung first niya. So, second round, Apex. Ay, pangalawa, Apex! At saka siguro dumating sa point na yung mga pinaghambing niya kanina, nagkasabay pa rin kahit nauna yung Regal Shackle, diba, gano'n. Katokat. Tapos, alam mo yun, nandiyan ka pa rin. Nauna ka sa akin, pero nandiyan ka pa rin. Yun yung pinaka. Puta, lupit ng mga parts na dala. Sa pumpanlaba. Yan ang mga para ng tanga. Chorus na lang kulang, kanta na. Ganyan. Speaking of, di ba napansin natin parang kanta yung ni kanina, Sayad.
sobrang fluid kasi ng ano niya dito eh. Ng pagbigkas niya. Siguro hindi niya masyadong diniinan. Wala yung diin. Tsaka madalas kapag lyrical, parang kanta naka-flow talaga eh. tapos wala pang time space para makapag-digest yung mga tao. Tapos right agad, di ba? Wala naman talaga silang, kumbaga alam mo, hindi nila na-expect na magkaroon ng reaction. So, ang mangyayari, walang legal pause. Hindi katulad nito na, kunyari mga style ni Apex, nilamot, parang mabibigyan ng pagkakataon na ma-digest o makapag-react yung tao. Yun yung pinaka-pause mo. Oo. Di ba? Yung consistency ba na, ganda. Yung parang, at the same time, nagiging monotone dahil parang ang hirap, hindi pa nga nadadigest. Tapos gusto mo agad bumanat agad. Yan ang mga bara ng tanga. Chorus na lang kulang, kanta na. Wala, basag. Ganyan siya. Masyadong serious pagpalo. Pero yung estilo pang kano, sa madaling salita, Invictus na bano. Ala. Isa pala yun. Ito pala yun dati pa tinatanong sa akin. Tira ba yun? Sabi niya. Akong personal. Oo, kasi pwedeng, pinaliwanag ko, pwedeng hindi, pwedeng oo. Na parang tira. Kasi that time kasi hinahambing si Ganito na yung Invictus. Kumbaga si Invictus, inaano na siya na byproduct ni Sayad. Hindi direkta product, pero byproduct. Parang gusto niya sabihin, ikaw yung Invictus na bano. Hindi bano na Invictus. Hindi bano si Invictus. Pero at the same time, pwedeng yun din yung sinasabi niya. Yun nga, parang ang ganda ng laro. Man, best. Tsaka dahil estilo pang kano. Si Invictus representing Olonga po. Oh, okay. Okay, maganda rin yung pagkakaano ni sa dito, Apex. Pero nga lang, tangin na best friend ko yun. Gago ka pala eh. Ayun na. Hindi ko papalampasin to, Pex. Naghahanap lang ako ng sa'yo ngayon, pare. Iniipon pala, no? Iniipon ko na, Pex. At di ko papalampasin na ginanon mo best friend ko. Ang makalaya sa sistema ng putara ng tanga. Chorus na lang kulang, kanta na. Ganyan siya. Masyadong serious pagpalo. Pero yung estilo pang kano, sa madaling salita, Invictus na bano. Malalim daw, pero Nait yun. Invictus na bano. Malalim daw, pero pag inusisa mo yung verso, ang corny nung laman. Pag nagrarap ka, dapat talaga ino-off yung beat. Kasi off-beat ka naman. Pero maiba ako. Salamat sa pagdalo. Nilabas na nga pala yung album ng Ilustrado. Ang ganda ho. Kaso nung nilabas yung album ko, nalit yung mga kanta nyo. Kaya pagaya mo, pabaya. Inaayos ko ng gusto ang mga plano. Hindi malayo na mawala to. Gusto nyo mag-push. Tahan pa tayo, sobrang kabado. Ni Raplisano, kala mo na tus. Na mga kabo, hindi ikaw ang il. Ng Ilustrado, ikaw yung naglagay ng luz sa Ilustrado. Kahit magpakitang gilis to, imposibleng maliit lang yung tampak. Puputulan kita ng kamay, wag mo nang pilitin dumakdak. Di ba tayo ni Ako ay nanggaling sa iisang pangkat? Ibig sabihin, meron na naman akong uprising na ibabagsak. At tinali niya rin yun. Oo. Si best friend. Tangin na, dalawang best friend ko na yung binabanggit ni Apex, ha? Best friend mo rin yan? Oo, best friend ko si Kuya Rap. Friendly ka pala. Oo. Tangin ng apok yun eh. Meron na naman akong uprising na ibabagsak. Grabe. Uprising, no offense. Pero condolence, pag sinimulan ko na itong uprising, no offense. Pero condolence, pag sinimulan ko na itong kombohin, malalaman mo na ang pinakamalupit na sandata sa battle rap ay common sense. Sana. Ang ina, ang ganda nun. Yun na yun eh. Ang ganda nun. Ang dami niyang ang dami niyang natalakay dun para lang sasabihin na common sense. Pagkatapos kitang kompohin, dun mo malalaman na yung ilang taon mong ilang buwan mong pinag-iisipan na linya na iilan para masabing malalim habang ikaw kinokompo lang nito. Dito mo malalaman na yung pinakasandata dito. Common sense. Ang ganda nun, para nagme-make sense yun, men. Yes, man. Uprising, no offense. Pero condolence, pag sinimulan ko na itong kombohin, malalaman mo na ang pinakamalupit na sandata sa battle rap ay common sense. Sana, yung panganay mo na anak,
Polyohin! Pag-gangsta-gangsta pero influensya, boys to men. Tingin ko sa boys to men, tingin mo sa isa buhay tournament, tingin ko sa isa buhay, ito Olyokin! Representante daw siya ng hinaharap yung electric fan mo nga paki-off. Hinaharap, taga-tiris ka lang na tigyawat ni Enigma sa likod. Paano to naging magaling kung yung mga bara walang dating at madaling tumbasan? Buka, higa, sara. Tangina no 2015 pa yan, ibahin mo naman. Di ka mamamatay tao porket mahilig ka magpasok sa kabaong. Baka nakakalimutan mo, imbalsamador lang ang gumagawa nun. Pero kung ako yung imbalsamador at ikaw yung ilalagay ko sa kabaong, di kita ilalagay sa loob, doon ko lang sa labas nakapatong, tas sahayala kita langawin doon maghapon. Laman ang ulo mo, nabulong at nakulong. Kaya ka naglalagay ng tao sa kahon kasi nalulungkot yung utak mo doon. Ito'y masakit na malasakit, gusto kita mamulat tanga. Kasi ang kupat mo nga, pagdating sa pagsulat, di ko lang ginamitan ng utak, best, pinusuan ko ba? Pero bagay ka nga talaga sa underground, total, lubog ka na. Kaya ipapasok na lang kita sa kabaong, tapos bukas, utot, sara! Ay, mulipanan! Kalsadang. No. Tsaka pang gagong pang-asaran talaga yung ano ni Apex. Kanino ka dun? Medyo nagkakaroon ako ng ano dito. Medyo bias sa round 2. Yung gusto mong ibigay kay Sayed? Oo. Medyo yung sa punto eh. Mm-hmm. Pero in terms of performance. Oo, kay Apex. Pero siguro dahil nasa replay na tayo, pwede nang bumali ng ano pare. Mm-hmm. Ako more on ano ako dito sa round 2. Mas maganda yung points na ginawa niya. Mm-hmm. Mas maganda yung angle, maganda yung comparison, maganda yung meaning behind sa mga sinasabi. Mm-hmm. Pero hindi malayo. Unti hindi lang. Malayo. Siguro hibla. Malayo pa rin yung tambak ng round 1. Bibigay ko yung sa performance tsaka aggression tsaka yung common sense. Ang ganda yung ganda ng bigay nun kay Apex. Hindi, pero yun niya sa nilalaman sobrang sayad. Oo. So ako pwede ko itay ito. Tay. Mm. So tay ako ako. pwede tay na lang So, kaya sa ano. Hindi, tay nga. Kasi Oo. nakalimutan ko yung common sense nga pala pare. Nakalimutan ko yun. Malakas na linya yun, boy. Hindi lang yung common sense na papatayin kita gamit common sense. Yung ano pa yung buong style ni Sayed Oo. na common sense ang kailangan. Kasi kung common sense mo, hindi wala kang common sense. Hindi, bukod pa dun. Pag sinabing common sense, common. Mm-hmm. Yung ginagamit mong style, hindi naman common. Para sa mga tao, kumbaga battle rap to Tsaka hindi naman lahat ng tao madilim. Diba? Yun. Parang, ang dami mo. Ang dami. Maring tayo na lang nagbibigay ng tulad ng sinasabi natin, may mga wordplay na 2-3 kahulugan, pero tayo manonood, gagawin ng 4, 5, 6, diba? Yun na yun, men. So, ang ganda nun. So, pwede ko itay. Itay, to. Itay, pwede itay? Hindi, anak. Wala na. Mismo na mag-battle rap. Mismo na battle rap. Game. Tirahin mo na ba mga, Little Brownie Boys with Little Brownie Boys? Ano, round 3? Pang. Round 3? Get mo na yun. Ribana! Simulan natin to sa tanong, may respeto ba sa'yo? O mukhang kontento ka na dyan sa kasikatang natamo? Kasi kung napuna mo sa mga hirit mo, maraming ang naghagigigan, pero merong ilang tahimik lang nakikinig ng masinsinan. Paano mang sabi sa'yo eh. So, nirebat tayo ni Sayed sa sinabi natin na may ilang naghagigigan, pero mas marami pa rin dyan na nanahimik lang at masisinan. Ang galing. Pero merong ilang tahimik lang nakikinig ng masinsinan. Paano anumang oras bigla na lang mamimilipit? Yung di mo na dapat pagpilitan ay bakit mo pinipilit? May screwdriver na sa ulo mo kaya yung ulo mo mainit. Yung mga tornilyo dyan kanina ko papakaliwa na pinipilit. Pakaliwa. Niluluwagan na. Tama ba paluwag yun, no? Ang kaliwa. Most of the time. Oo. Kaliwa yun man. Tangin, galing. So, yung ulo. Alam mo yun, alam mo na, dahil kilala natin si Sayed, alam mo na, yung simple lang na ulo mo mainit Ang bakal na... Mainit, di ba? Di ba? Oo.
Tapos pag pinipihit ng mainit yun bro. Kahit yung pako, pag pinapako yun, mainit yun, nag-i-spark na yun. At saka pwede rin sigurong yung mechanismo na, alam mo yan. Chemical reaction pa rin siya kasi. Pwede rin yung kanina yung motor. Yun din po, painit din yun. Pakaliwa. Kaliwa, tama. Ano yung kaliwa na yun? Kaliwa. Pwede. Hindi pa kaliwa yung ikot ng tornilyo, yun yung tinutukoy niya. So pag ginanon mo? Paluwag. Okay. Galing. Hanggang sa yung hangin na naipon sumingaw, makikita mo ang mundo dito sa aking pananaw at maging ako ikaw ang maaaring hangarin. Dahil lang sa alam ko na, hindi mo kakayanin. Higit pa. Kaya niya pala niluwagan, pinasingaw niya daw yung hangin. Hindi mo kakayanin na maging ako. Hindi na maging mula dito sa parang ganun. Simula sa pananaw ko. Ganda. Makikita mo ang mundo dito sa aking pananaw at maging ako ikaw ang maaaring hangarin. Dahil lang sa alam ko na, hindi mo kakayanin. Higit pa sa kamatayan. Hindi mo kakayanin yung makikita mo sa pananaw ko na tinitignan kita. Galing. Dahil lang sa alam ko na, hindi mo kakayanin. Higit pa sa kamatayan, di ka na makakabalik. Hanggang sa kamatayan, maging lubos pagkasabik. At parusang kamatayan, bigte, pati warik. Lulutang ka habang leeg mo ay nakakadena sa sahig. At mararanasan mong lumipad. Siya din yung di ba, titingala rin kita. Ipapako ko yung paa mo sa kisame at tumingala ka sa baba. Takina, brutal ka talaga, Kuis. Imagery talaga sa yan. Round 3 imagery na. Habang leeg mo ay nakakadena sa sahig. At mararanasan mong lumipad. Bago ka mabaon sa lupa, karangalan na bihira lang ang nakakakuha. Sunod na kaganapan, sino bang makakahula? Pero bago ang lahat, ganon ka nakaluma. Nagabol ka na. Alam ko, hindi, ang una ko narinig na gumamit yan, pero maganda yung point ni Syed at saka yung niya, yung context na sa kanya. Bago ang lahat. Ganun ka nakaluma. Tangina. Lahat bago na ganun ka nakaluma. Pero, alam kong unang gumamit yan si intro ni Juan Tamad at Harlem kay Papio at Mel Christ. Bago lahat, uluma yung iba. Mapapakilala ko muna sila. Yung blood top. Oo, yun. Okay. Pwede rin. Kaya parang na siya Ewan ko, pero kung narinig ko na siya sa yung salitang kalsada na siya. Bago ang lahat, luma ang iba. Kaya bago ang lahat, luma ang iba. Oo, yung ganun. Parang bago ang lahat. Ano siya yung parang, ano pa ba yung mga ganun? Katulad, kasing katulad ng mga ganun. Ayun, yung pinapahuso ko yung yung mabuti na lang, walang masama. Oo, tsaka yung yung mga tipong ingat ka ba? Huwag ka muna mauna, baka mamatay. Bata ka pa. Oo, yung mga mauna na ka bata. Parehas silang kalye humor, pero yung ingat sila sa'yo. Yung gano'n, ibig na ingat ka dyan. Ibig na ingat ka dyan, ingat sila sa'yo. Yung laban na to. Ito ay laban ng Colocoys TV, Apex versus Breaking Minds, Kuya Norbert. Si Breaking Minds si Sayad. Ayan, bigte, pati warik. Lulutang ka habang leeg mo ay nakakadena sa sahig. At mararanasan mong lumipad. Bago ka mabaon sa lupa, karangalan na bihira lang ang nakakakuha. Sunod na kaganapan, sino bang makakahula? Pero bago ang lahat, ganon ka nakaluma. Nagabol ka ng pabuya, pero parusa ang inabot sa mali. Bago kasi yung lahat na pinaranas niya kay Apex. Di ba? Kumbaga, mga imposible bigti, pati warik, lilipad bago ka mabaon, lilipad ka muna. Karanasan na bibihira lamang ang nakakakuha. Sunod na kaganapan, sino pang makakahula. Pero bago ang lahat, ganun ka nakaluma. Lahat ng pina-experience niya, lahat ng ipaparanas niya kay Apex, hindi pa nagagawa. Ang umuusok, palo sa bawat gabol ka ng pabuya, pero parusa ang inabot sa mga linyang umuusok. Palo sa bawat hagod, mamamahinga ka, bago ka pa mapagod. Paano ikaw yung natukanong tinangga mo na umayod? Yun natukanong
inang... Oh! Boss Lots, pare! Ikaw yung natuka nung tinangka mo na kumayod. Dang ina. Tingin mo yun. Pwede rin. Kasi ano niya yung... Tiga mo ha. Inabot sa mga linyang umuusok luma. Tapos Shabu reference. Ka ng pabuya pero parusa ang inabot sa mga linyang umuusok. Naghanap ka ng pabuya. Nakaluma. Nagabol ka ng pabuya pero parusa ang inabot sa mga linyang umuusok. Palo sa bawat hagod, mamamahinga ka. Bago ka pa mapagod, paano ikaw yung natukanong tinangga mo na kumayon? Tinanghali ka masyado, resulta. Hindi, pwede rin yung parang... Lahilig niya yun yung line na yung... Parang naghahanap buhay ka sa purgatorio. Nagabol ka ng pabuya pero parusa ang inabot sa mga linyang umuusok. Palo sa bawat hagod, mamamahinga ka. Bago ka pa mapagod, paano ikaw yung natukanong tinangga mo na kumayon? Bago ka pa Tinanghali ka masyado, resulta sa limuot, nakalabas na ang alauna. Yung kalat pakipulot, magandang panaginip, humantong sa bangungot, suporta pakihugot, takpan na to ng kumot. Pull the plug, pare. Tapos yung alauna na album ni Apex, lumabas yung album, basura pakipulot, suporta pakihugot, tang ina, namatay na. Ano na kumayon? Meron si Giling, no? Tsaka ganda rin yung namahinga ka bago ka pa mapagod. Kasi yung pagtatrabahuhan ni Apex, di ba? Siya yung namatay sa sa tinatrabaho niya. Gets ko na. Kaya nga para kang ikaw yung natuka. Kalsada, pare. Kumonek na nga yung ngayon na nag-pay off yung yung namahinga. Bago ka pa mapagod. Sa dulo ng next line yung yung mga next meaning niya katulad nito. Ganon ka nakaluma. Naghabol ka ng pabuya pero parusa, nakuha mo parusa. Pabuya pero parusa ang inabot sa... Parusa ang inabot. Di ba yung parang yung result magkaiba. Ganon ka nakaluma. Nagabol ka ng pabuya pero parusa ang inabot sa mga linyang umuusok. Palo sa bawat hagod, mamamahinga ka. Bago ka pa mapagod, paano ikaw yung natukanong tinangga mo na kumayon? Tinanghali ka masyado, resulta sa limuot, nakalabas na ang alauna. Yung kalat pakipulot, magandang panaginip, humantong sa bangungot, suporta pakihugot, takpan na to ng kumot. Kasi naniwala ka Yung maganda na panaginip na punta sa bangungot. Parang comatose type shit, sabay tatanggalin yung suporta. Yun nga. Suporta, pakihugot, takpan nyo na yun ng kumot. Suporta, pakihugot, takpan na to ng kumot. Kasi naniwala ka masyado sa iyong mga kadamo na mahihigitan mo ko dyan sa piyesang dala mo. Sige, sa kabila ng palakpakan at kasigatang natamo, tatapusin ko to sa tanong na may respeto ba sa'yo? Ang ganda ng third ni Sayat. Ganda. Kita mo. Kakaiba lang yung pattern. Binanggit niya rin yun nung una, di ba? Tulad ng panahon na yan, hindi pa napangalanan yung train of thought, pero sila ginagawa na talaga nila. Nasa pattern na talaga nila. So, ang pinaka-benefit ng modern battle rap is mabilis na rin yung crowd. Yung baga, hindi na sila natatakot mag-experiment ng ganong kalawak. Pero itong tindi, men. Grabe nga ito. Parang papatayin na kita sa papatayin kita sa tanong na may respeto ba sa'yo. After niya ilatag yung mga round 1 dugyot na kaibigan, round 2 supot na lyricista, tapos round 3 kung mapapansin mo, nilaro niya rin ng mainstream at underground. Mainstream na sa'yo yung papuri, pabuya, mabango ka. Pero underground ang usapan dito, respeto. Galing. Di ba? Ngayon tatapusin kita sa tanong na may respeto. Mamamatay ka kapag, parang nakakamatay na tanong. Ang hirap sagutin kung meron. Galing! Tangina mo Sayad. Round 3? Spelling na Sayad mo, double D. Aba, addict to talaga.
May extra ka pang isang di ko maintindihan kung bakit mo ginawa. Simula pa lamang nung siya'y pinanganak, napakababa na ng tsansa niya maging alamat. Kumpiyansa mo pinagkakalat, giba lahat. May double D ka sa pangalan, wala ka namang hinaharap. Isayad ang kalaban, so dapat malalim ang sabihin ko. Joke lang, boring yun, bisitahin natin yung ngipin mo. Pagdating sa tinga, yung ngipin mo, ang dami ng hugot. Sundot ka na sundot, namamagana sa kakadukot. Sa mga dentista, kinikilala yung pangungot. Yung sungki mong mala Excalibur na si King Arthur lang ang makakapulot. Hindi. Yung ano doon, espada sa bato. Nakasaksak gano'n. King Arthur. Parang ano yung may propesya, tas yung itinakdalang makakabuo. Si King Arthur lang, siya lang. Damn, bro. Sa kakadukot. Sa mga dentista, kinikilala yung pangungot. Yung sungki mong mala Excalibur na si King Arthur lang ang makakapulot. Hindi ito papalarin. 4-0 yung kalalabasan ng laban kasi panis yung intro song mo sa akin. Yung kata mo, Luz Tornillo, ringtone ng mga retarded. Yung dentista mo parang manikurista na rin kasi may ingron ka sa gilagid. Di ba tulak ka? O bakit natutulog ka lang sa gilid ng resto? Buti pa yung sungki mo nakapagpundar na ng sarili niyang pwesto. Huwag mo na itanggi. Adi ka, di ba? Di lang halata kasi yung buhok mo, Patrick Garcia. Patrick Garcia, iniwala ko lang saglit yung topic ko kanina. Pansin ko pag nakangiti ka, mukha kang hybrid na vampira. Halimaw na daw to si Sayad. Sa battle nag-iiba, nagiging si Dracula ko lang, yung pangil nag-iisa. Pero nagsasabo talaga to. Huwag nyo nang itanong kung gaano kadalas. Sisiw sa akin tong manok nyo kasi nagkakarak muna to bago lumabas. Panahon ng taglagas. Panahon ng taglagas. Tukhang ay lumakas. Tinututar nyo ni Batas. Balakubak ni Aklas. Balakubak. Yung schedule net. Tangina nga yan, bobo. Balakubak ni Aklas. Grabe yung humor niya yun. Parang may isip yun na gano'n na. Kamukha pa naman ng balakubak na na puting-puti yung yung items pag natunaw. Pag natuyo. Balakubak ni Aklas. Gago ka, Pex, alam mo yung mga yan, ha? Yung schedule nito ang kulit. Gigising siya ng Lunes ng umaga, magsasabu ng malupit. Bali ang tulog niya, Lunes na ulit. Napangiti si Sayad. Tulog niya, Lunes na ulit. Ginagawa ka. Di, parang yung humor din ang ganda kasi. Ilustrado, tarantado, dapat ilusyonado. Ilustrado pero lulong sa bato. Baka misedukado para hindi lang to feeling. Ito'y matematika at agham na may halong sining. Mga banat na parang hirit ng girlfriend ko. Double meaning. At flow na mas komplikado pa sa ihi ng titing bagong gising. Tatlong ilustrado sumali ng isang buhay. Yung plano bukong-buko. Ayaw talaga magpatalo kapal na mukha nyo. Diyos ko po. Tangay na pag-isa sa inyo, hindi naging kampyon. Ibig sabihin lang nun, bano yung grupo nyo. At ang masasabi ko, sa Rookie of the Year, Scorpion sa tumbong, bring that booty over here. Time. Okay. Hindi ko kasi mabibigay kay Sayad ng buhok, pre. Yung laban? Oo. Kasi nga kulang. Joke lang. Hindi lang man. Parang, ang sa akin lang, ang dating kasi parang hindi mo rin pwedeng yung effectivity ni Apex. Yun nga eh. Pero ang sa akin lang lalo din, pag performance level eh. Dahil battle rap eh. ang hirap lang din ialis sa conversation na effective si Apex. At tournament yan. At live. At di rin naman nagkakalayo talaga. Mas maano lang yung kay Apex. Style clash lang talaga. Oo, style clash. Pero itong third, dahil sa na-breakdown natin kay Sayad, pwede siyang tie pa ulit man eh. Oo nga eh, no? Tie pa ulit. Pero dyan makikita natin. Tie pa! Ah! Dyan makikita natin na lakas din talaga ni Apex. Oh, sa battle, parang lagi siyang gutom. Parang lagi siyang gutom na gutom tuwing sasampa siya, no? Gusto ko yung 1 niya. Kumbaga ang pinaka malinaw dito is yung round 1 niya. Malayong agwat, tapos yung 2/3. So kung i-overall, Apex pa rin ang tatawid dito sa laban na to. 1-2. Yung 1-2-0. 1 para kay Apex, 2 pa, try, tapos 0 kay Sayad. So,
in technical terms, panalo si Apex pare. At yun nga lang, kakaiba yung style clash na to. Minsan may style clash na naaangat yung isa't isa. Minsan mas lalo nagda-die down yung parehas. So, yun pare, hindi na natin papatagalin. Ito ay isa lang sa sub episode natin na magugulat kayo, may 0.5. Yun. Comment nyo lang sa amin kung sino yung sunod yung gustong i-review namin. At meron yung paulit-ulit. Nakalimutan ko. Tipsy di ata yung Flick G. Yun. Pwede. Shoutout sa nagsabi sa pwede natin. Isa pa. Tsaka meron din yung yung laging first comment. Basta shoutout sa inyo. Hindi rin natin nasa Oo, kami, inaayos kasi itong studio kaya gamit lang namin ngayon ay cellphone pang record. And sino ba? So, Tipsy D Flick G ata yan. And sino pa hinihingi siya? Looney Righteous One. Ayun, parang pwede natin yung isunod agad ngayon na. Tignan natin. Let's go. So YG, meron ka bang ipopromote? Diyan at midnight, palabas pa rin. Siguro meron kaming niluluto, maglalabas ng music video sila. Yan, alak. Next week, abangan nyo yan guys. Yan. So, mas kami yan. Pero trabaho pa rin sa studio. Pero may mga shows din. Yes. Blessed. Takits tayo sa mga events. So yun na nga, yun yung masasabi nating basic breakdown ng laban na to. At kita-kits ulit tayo sa susunod na episode ng Is a Wrap. So, God bless.